gamit ang itim na tela at duct tape, nakatali ang leeg at kamay. At sa kanyang mga paa ay may nakatali ding dalawang sako na may lamang mga bato tanda na sinadyang ilagay ito para hindi na lumutang ang katawan, pero nang dahil na rin sa paglobo ng katawan ng biktima ay hindi rin ito kinaya ng mga pabigat na dahilan upang lumutang pa rin ito sa dagat. Dahil dito ay agad ipinagbigay alam ng mga residente ang natagpo ang bangkay sa Police Station 2 sa Tacloban City at hindi naglaon. Ay kinilala ang biktima bilang si Akini Aradasa, 35 years old, at minsang hinawakan ang titulo at korona dahil sa pagkakapanalo niya sa Miss Matag-o pageant na ginanap noong 2012. Pero ang tanong, sino ang may gawa nito sa kanya at ano ang kanyang naging motibo para gawin ang karumal-dumal na krimeng ito? Makakamit kaya kaagad ng pamilya ang hustisya? Si Akini Aradasa ay tubong Matag-o Leyte. Naging suki siya ng mga beauty pageant sa kanilang lugar at noon ngang 2012 ay itinanghal siyang Miss Matag-o, isang lokal na pageant na nagbigay sa kanya ng pangalan at reputasyon sa kanilang bayan. Subalit hindi naglaon ay isinantabi niya ang pagsali sa mga beauty pageant nang makilala nito ang kanyang naging kasintahan na si Carmel. Sa pagmamahal ng dalaga sa lalaki ay nagawa pa niyang ipatato ang pangalan nito sa kanyang balakang. Nagkaroon sila ng 3 mga anak, pero hindi rin nagtagal. Ang pagsasama nila ay nauwi rin sa hiwalayan. Dahil dito ay mag-isang itinaguyod ni Akini ang responsable sa kanilang mga naging anak sa piling ng kanyang pamilya. Para naman may pantustos sa kanilang mga pangangailangan ay nagtrabaho siya bilang caregiver sa Ormoc City. Makikita naman sa kanyang social media account na bagamat siya ay isang single mother, ay mababatid ang kanyang pagiging masiyahin. Mahilig sumayaw, mag-gym at mag-post ng mga masasayang alaala kasama ang pamilya at kaibigan. Hindi rin may tatanggi ang pagkahilig nito sa dagat. Dahil sa kanyang mga TikTok videos ay lagi siyang nasa beach. Kaya naman hindi matanggap ng pamilya nito na sa dagat lang din siya huling makikita, pero ang masakit ay wala ng buhay. Umaga ng July 31, 2025. Araw ng Miyerkules at isang normal na araw para kay Akini at pupunta lamang sana siya sa isang grocery sa Barangay Valencia, Ormoc City, pero habang siya ay naglalakad at hindi pa nakakalayo sa kanilang bahay ay may biglang dumating na 3 armadong mga lalaki at pilit siyang isinakay sa isang itim na Toyota Wigo na may plakang 1799. Ang naturang sasakyan ay mabilis na tumakbo patungong Cananga, Leyte. Ayon sa mga saksi, ay naging mabilis ang pangyayari. Tila kasi alam na umano ng mga lalaki ang kanilang mga gagawin dahil kahit pa sa mismong sikat ng araw, ay nagawa nilang maisakay ng puwersahan si Akini kahit na nanlalaban pa umano ito. Agad namang nalaman ito ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang kapatid na babae. Walang nagawa ang ina at kapatid nito kundi ang umiyak na lamang at nagdadasal na sana talaga ay walang masamang mangyari kay Akini. Sa nangyaring pagdukot kay Akini ay agad nagtungo ang mga kapamilya nito sa himpilan ng pulisya para i-report ang nangyari. Subalit ilang araw na ang lumilipas ay wala pa ring resulta ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan. Hanggang sa pagsapit ng ika-4 na araw, August 4 ng taong kasalukuyan, ay dumating ang isang masamang balita para sa pamilya Aradasa. Nabasa kasi ng isa sa mga kapatid nito ang isang post na nagsasabing may isang babaeng natagpuan na palutang-lutang sa baybay ng Tacloban at wala